Sa videong ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process sa pagkuha or paggawa ng SSS number through online. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng user ID at password para makapag-login kayo sa inyong SSS account online. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At mapupunta tayo dito, at dahil sa gusto natin kumuha or gumawa ng SSS number through online, i-click lang natin tong apply for an SSS number online. And then may makikita kayong step-by-step guide. Basahin nyo na lang po lahat yan kasi mamaya ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step process sa pagkuha or paggawa ng SSS number. So i-click na natin itong start. At dito mapupunta tayo sa registrant record verification. Kung nakikita ninyo 0% complete pa ito. So sagutan natin itong dito sa baba sa choose if registrant has. Kung complete name meron kayo, i-click nyo to. Kung last name and first name only lang meron kayo, wala kayong middle name, so ito yung i-click ninyo. Kung last name only ang meron kayo, wala kayong pangalan at middle name, so i-click nyo dito. Pero kung first name only lang meron kayo, so dito yung i-click ninyo. Pero kung complete name, dito kayo guys. Kagaya sa akin, complete name, kaya ito yung pinili ko. And dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng last name, first name at middle name. So make sure guys hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name ninyo. At kung ang pangalan nyo daw ay may mga special characters kagaya ng mga nandito, itong may square guys, itong kulay pula, kung meron na ganyan yung pangalan ninyo, so ibig sabihin hindi kayo makaka-proceed dito. So mas maganda pumunta daw kayo sa pinakamalapit na SSS branch para doon na po kayo kumuha ng SSS number. At pagkatapos dito sa baba, pumili kayo ng suffix. Kung meron kayong junior, senior, the third, the fourth, ganyan, i-click nyo po itong select suffix. At piliin nyo na lang po dito kung ano yung suffix ninyo. Pero kung wala namang suffix yung pangalan ninyo, huwag nyo na pong galawin yan. And next, punta na tayo dito sa paglalagay ng date of birth. So kayo nang bahalang maglagay ng petsa ng kapanganakan ninyo. At dito, maglagay kayo ng email address. So make sure guys yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend po sila ng email pagkatapos nyong fill upan ito lahat. So ulitin ko, dapat active at nakaka-receive ng email yung email address na ilalagay ninyo at dapat nabubuksan nyo po. And then punta na tayo dito sa baba. So i-click lang natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At i-click din natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos i-click na natin ang submit. At may makikita po tayong ganito na nag-send daw sila ng email sa email address na nilagay ninyo. At may link daw na nilagay doon, i-click nyo na lang po yon. So mag-antay-antay kayo, sa akin wala pang 5 minutes, meron na pong dumating. At kung wala talagang dumating, i-check nyo po sa spam or junk mail folders ng inyong email address. At ganito po yung email na na-receive ko. So may link dito sa baba at dapat daw within 5 calendar days na-complete nyo na yung application, na-click nyo na yung link. Kasi kapag hindi nyo na-click yung link, mag-expire po ito. At kung hindi nyo daw na-click yung link within 5 days, kailangan nyo daw ulit mag-submit ng bagong application. So kung meron na kayo natanggap na ganito, i-click nyo na lang po itong link, itong may square guys. At pagkatapos may makikita kayong ganito, 20% complete na daw. So dito may transaction number, tapos dito sa baba makikita yung name of registrant, tapos yung date of birth kasi na-fill upan na natin to kanina. So kailangan yung fill upan itong sex, male ba or female, kayo nang bahala dyan. And then dito sa baba, maglagay kayo ng mother's maiden name. So ibig sabihin yan, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So dito sa taas, kailangan ninyong pumili kung complete name ba, last name and first name only, last name only, and first name only. Kung ano yung nasa pangalan ng mama ninyo, for example, complete name, merong apelyido, pangalan, at middle name, i-click nyo po itong complete name. At dito sa baba guys, maglagay kayo ng last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa.
At dito naman sa suffix, kung merong suffix yung mama ninyo kagaya ng the first, the second, the third, ilagay nyo po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. And then dito sa baba guys, maglagay kayo ng TIN number ninyo. TIN number ninyo, hindi TIN number ng mama ninyo kung meron kayo. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan yan. Wala naman pong nakalagay na asterisk na kulay pula dito sa taas, kaya okay lang na hindi fill upan yan. At dito tayo sa baba sa paglalagay ng contact information. So dito kailangan nyo talagang maglagay ng mobile number. And make sure yung mobile number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text. Kasi magagamit natin yan mamaya kasi magsasend ng OTP si SSS sa inyo. Kaya make sure active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo dito. At dito naman sa telephone number, yung provider, area code, telephone number, okay lang na hindi fill upan yan kung wala kayo. Kung meron, pwede din kayo maglagay. At dito automatic naman malalagay yung email address ninyo kasi naka-fill up na tayo kanina. So next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng home address. So dito unahin nyo pong piliin kung nasa Metro Manila kayo or nasa province. So kayo nang bahala dyan. So for example sa akin nasa province kaya ito yung pinili ko. At dito i-click ko itong select province pagkatapos select nyo ang city and municipality. Tapos dito i-click nyo po yung barangay. Pagkatapos yung mapili lahat yan, automatic pong lalabas yung postal code ninyo. So sa mga videos ko dati, maraming nagtatanong bakit hindi daw maklik yung barangay. So para maklik nyo yung barangay, dapat unahin nyo yung province or Metro Manila, tapos sunod yung city or municipality, and next yung barangay para lumabas po yung pagpipilian ninyo sa barangay. And then lalabas na diretso yung postal code ninyo. At dito naman sa baba sa paglalagay ng building name, house number, street at subdivision, hindi po kailangang fill upan lahat ito. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, for example nasa subdivision lang kayo pero walang house number, street, walang ganyan, wag nyo na pong fill upan yan. Kung ano lang yung meron, kung meron lang kayong building name, wala kayong street and subdivision, yun lang po yung ilalagay ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng purpose of registration. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung pipiliin ninyo, kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo, for employment ba, self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse, claimant, or survivor, pensioner, or guardian. So ang purpose ng kinunan ko ng SSS number ay for employment, kaya ito yung pipiliin ko. At kung okay na, pwede nyong i-click muna itong save. Kasi if ever mawala yung signal or may problema sa internet connection ninyo or nalobat kayo, pwede nyo pong balikan yung pinil-upan ninyo. So, click nyo muna itong save. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. And then i-click nyo ulit itong next. At dito makikita ninyo 40% complete na po yung application natin. So dito na tayo sa social status. So dito automatic nang malalagay yung name of applicant, date of birth at yung sex. So kailangan nating fill upan itong marital status. So dito pumili lang kayo kung single ba, married, widowed, divorced, separated, remarried, or annulled. So kayo nang bahala. So yung nationality automatic na pong malalagay na Filipino dyan. Pero kung ibang lahi kayo, pumili na lang kayo dyan ng nationality ninyo. At dito naman sa baba sa paglalagay ng religion. So click natin ito. So ito yung mga pagpipilian sa religion. Buddhist, Christian, Muslim, or others. So kung wala dito sa nabanggit, i-click nyo po ang others. At kung others yung pinili ninyo, so ilagay nyo po dito yung other religion ninyo. So dito mag-type na lang kayo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng place of birth. So ilagay nyo po kung saan country kayo pinanganak or kung nasa Metro Manila or sa province kayo, kayo nang bahalang mag-select dyan. At dito ilagay nyo po kung saang city or municipality kayo pinanganak. So kayo nang bahalang maglagay kung saang lugar kayo pinanganak. Basta unahin nyo po yung country, province or Metro Manila, tapos yung city and municipality. So kung may nakalimutan kayo guys, pwede nyong i-click tong previous para mabalik kayo sa dati ninyong pinil-upan. Pero kung wala, i-click nyo na ang save. At may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. Then after nyo ma-save guys, i-click nyo na po ang next.
At kung nakikita ninyo, 60% complete na po yung application natin. So dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng beneficiaries. So dito guys, may box na i-click mo daw ito kung hindi mo kilala yung pangalan ng papa mo. So kung kilala mo naman, huwag mo nang galawin yan. So dito, pumili na lang kayo kung complete name ba meron ang papa mo, last name and first name only, or single name only. So kung kumpleto naman ang pangalan ng papa ninyo, may last name, first name at middle name, so i-click nyo po itong complete name. At dito sa baba, maglagay po kayo ng last name, first name at middle name ng papa ninyo. At dito kung may suffix siya, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito sa suffix. Basta make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name ng papa ninyo. And then dito sa baba, may nakalagay na pangalan ng mama ninyo kasi nag-fill up na tayo kanina. At dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng spouse name. So kung meron kayong asawa, kung married yung nilagay ninyo, maglagay kayo ng pangalan ng asawa ninyo dito. So kung babae, ilagay nyo po yung pangalan ng asawa ninyo nung dalaga pa kasi nakalagay dito maiden name ng wife. So pangalan ng asawa ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. And then dito ilagay nyo po yung date of birth. Pero kung single naman kayo, huwag nyo na pong galawin yan. Huwag nyo na pong fill upan. Or kung meron kayong ka-live-in pero hindi kayo kasado, hindi pa po pwedeng ilagay dyan. So dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng pangalan ng anak ninyo. So for example, lalaki ka tapos meron kang anak sa una, pwede nyo po pa rin pong ilagay dito. Basta ilagay nyo po yung last name, first name at middle name dito. At kung marami pa kayong anak, more than 1, 2, 3, 4, ganyan, i-click nyo na lang po itong add row. So pwede nyo pong i-click yung add row kasi pwede nyo pong ilagay lahat ng mga anak ninyo dito. So kagaya niya, naging 3 na yung lalagyan ko ng pangalan ng anak. So ilagay nyo na lang po yung last name, first name at middle name dito. Tapos yung kung may suffix siya, ilagay nyo po, tapos ilagay nyo po yung date of birth. At kung meron pa kayong ibang beneficiaries other than parents, spouse, and children, pwede nyo pong ilagay dito sa baba. So mag-add row lang kayo kung marami pa. Basta fill upan nyo na lang lahat, last name, first name at middle name. Tapos ilagay nyo yung date of birth. Pero kung wala kayong anak at wala kayong ibang beneficiaries, kundi yung mama at papa nyo lang, huwag nyo na pong fill upan yan. So proceed na po kayo, i-click nyo na po itong save. At i-click nyo po ang OK. Then i-click nyo na po itong next. At kung nakikita ninyo, 80% complete na po yung application natin. So dito maglalagay na tayo ng prepared user ID. At sa mga nagtatanong ano yung prepared user ID, ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong SSS online account. So make sure matatandaan nyo po yung prepared user ID na ilalagay ninyo. So maglagay daw kayo ng 8 to 20 characters. Dapat may letra at number. At dapat walang special characters except lang sa underscore. So may example dyan kagaya niyan, Juan underscore Cruz 1234. So kagaya niyan, pwede lagay niyo yung pangalan ninyo tapos underscore, tapos yung apelyido ninyo, tapos maglagay kayo ng numbers. Dapat po unique yung prepared user ID na ilalagay ninyo para wala po kayong kapareha. At kung nalagay nyo na, i-screenshot nyo po para hindi nyo po talaga makalimutan. And next dito tayo sa personal record. So dito maglalagay kayo ng height na naka-centimeter tapos yung weight na naka-kilogram. So ulitin ko, dapat yung height ay naka-centimeter tapos yung weight ay naka-kilogram. At kung okay na at nalagay nyo na, punta na tayo dito sa baba, yung UMID P-Card application. So optional lang to. Pero sa ngayon guys, hindi pa available yung UMID P-Card application. So magantay-antay lang kayo na maging available ito. Baka sa next pagkuha ninyo, available na po ito. So kayo nang bahalang mag-fill up dito. So sa ngayon, hindi pa available. So i-click na natin itong save. At i-click na natin itong okay. At pagkatapos, i-click na natin itong next. So kung nakikita ninyo, 90% complete na po yung application natin. So dito na tayo sa pag-review. So i-review natin yung basic information, yung mga pinil-upan natin kanina, contact information, home address, beneficiaries. So kayo nang bahalang mag-review dyan kung ano yung purpose ng application ninyo.
At dito sa baba, nandito yung my.sss account user ID. So screenshot nyo po yan. So i-review nyo pong maigi guys. So kung may mali, i-click nyo tong previous para mabalikan nyo yung dapat ninyong i-correct. Pero kung okay naman lahat at wala namang problema at na-review nyo na lahat, na double check nyo na, triple check na, i-click nyo na po itong generate SSS number. At may nakalagay po dito na once nakasubmit na daw kayo, hindi na daw kayo pwedeng bumalik sa pag-update ng information para i-correct yon. So make sure tama lahat yung nilagay ninyo at kung okay na, i-click nyo na po itong yes. So ayun na nga, kung nakikita natin, 95% complete na po yung application natin. And dito na tayo sa pag-a-upload ng documents or IDs na meron tayo. So dito pumili kayo kung ano yung i-upload niyo na valid IDs or documents na meron kayo. So una, yung birth certificate. So kung meron kayong birth certificate dyan, pwedeng yun lang po yung isasubmit ninyo. Isang birth lang, wala ng ID, wala ng other documents, birth certificate lang. Pero kung wala pa kayong copy ng birth certificate ninyo or hindi pa kayo nakakuha, pwedeng itong pangalawa, yung baptismal certificate, driver's license, passport, PhilSys ID, PRC, SSS ID, Siemens Book or UMID card. So pwede kayong gumamit ito kahit isa lang at yun yung i-upload ninyo. At kung wala kayo nitong A at B, kahit isa sa mga yan, dito tayo sa letter C. So kailangan ninyong mag-upload ng dalawang documents na nandito. So i-click nyo itong click to view all, itong my square. So pwede po kayong pumili ng dalawang documents na nandito. So kung meron kayo niyan, pwede nyo pong i-submit, i-upload nyo na lang po. Pero kung wala talaga kayong mga valid IDs and documents na nandito, pwedeng next time na kayong mag-upload. Yes po, pwedeng next time na. Huwag muna kayong mag-upload. Valid pa rin yung SSS number na makukuha ninyo. Pero temporary pa lang yun. Pero pwede nang hulugan yung temporary na SSS number guys. Pwede nyo na pong hulugan yan or hulugan ng company ninyo. Pero temporary lang. Hindi naman po mag-expire yung SSS number ninyo kung wala kayong documents na sinubmit. Magiging temporary lang, hindi kayo makaka-avail ng mga benefits kung hindi siya magiging permanent. So kung may time na kayo, pwede kayong mag-submit via online ng mga documents or pwede kayong pumunta mismo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. So kagaya sa akin, wala pang valid IDs and mga documents yung kinunan ko ng SSS number. Kaya hindi na ako nag-upload ng mga documents and valid IDs at nag-proceed na lang ako, na-click ko na itong submit. At pagkatapos may nakita akong ganito na gusto mo daw mag-proceed without submitting any documentary requirements. So dahil wala pa talaga tayong requirements, click na lang natin itong proceed. So ayun na nga, 100% complete na po yung application natin and successful na daw yung pag-apply natin ng SSS number online. At dito sa baba guys, may makikita kayong required na kulay pula and may nakalagay dito na terms and condition. So pwede nyo pong i-click yung terms and condition, basahin nyo na lang po lahat yan. So dito kung nabasa nyo na, pwede kayong pumili dito kung yes or maybe later. So kayo nang bahala kung ano yung sasagutan niyo dyan. Pero kung okay na kayo, pwede kayong mag-yes, pero kung hindi pa, pwedeng maybe later. At dito sa baba may makikita kayong transaction number, SSS number, name of applicant, tapos yung date of birth. So screenshot nyo po itong mabuti guys kasi ito na po yung SSS number ninyo. Tapos nandito yung transaction number ninyo. So pwede nyo i-click tong print and download personal record. So ito po. So ito po yung personal record ninyo. So screenshot nyo po ito para may copy or i-download nyo po. At i-click nyo po itong print, download, SSS transaction slip. Ito po. So ito po yung SSS transaction number slip. So pwede nyo pong i-screenshot yan or i-download nyo. At i-click nyo din po itong print or download SSS number slip. Ito po. So ito na po yung SSS number slip ninyo. Nandito na yung pangalan ninyo, yung birthday ninyo at yung SSS number ninyo. So screenshot nyo na lang po yan or i-download ninyo para may copy kayo. At kung okay na lahat, naka-screenshot na kayo, naka-download na kayo, i-click nyo na po itong done. At pagkatapos may makikita kayong ganito, thank you for using SSS website. And sa akin guys, mga ilang minuto lang may na-receive na akong email. So may na-receive akong email na kagaya nito. So nandito yung SSS number, yung date of birth, pangalan, tapos
Dito sa baba guys, may PDF copy po ng SSS number, personal record at yung transaction number slip. So pwede nyo na pong i-screenshot or i-download ulit yan. At mga ilang minuto lang, wala pa yatang 2 minutes, may na-receive na akong email na kagaya nito. So ito yung email para makagawa tayo ng password para makapag-login tayo sa ating SSS online account. Pero kung wala pa kayong email na nare-receive guys, i-check nyo po sa spam or trust mail folders ninyo. Baka nandun po yung email ni SSS. Or i-search nyo po sa email ninyo, SSS, baka may lumabas na ganitong email. So kung meron kayong na-receive na ganito, i-click nyo na lang po itong clicking here na kulay blue. Ito pong may square. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa paglalagay ng last 6 digit ng inyong SSS number or CRN number. At dahil wala pa tayong CRN, yung SSS number yung gagamitin natin. So ito yung SSS number natin. So yung kukunin natin dito, yung last 6 digit ng ating SSS number yung kukunin at ilalagay natin dito. So take note po, yung huling 6 digit ng inyong SSS number yung ilalagay dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng password at confirm password. So make sure nasa 8 to 20 characters yung password na ilalagay ninyo. At dapat may isang letra na malaki, isang letra na maliit, may number, at dapat may special characters. So sa mga nagtatanong ano yung mga special characters, ito po yung example niya. Kagaya ng mga underscore, asterisk, number sign, ganyan. Ito pong nandito, itong may square guys. So dapat mayroon kahit isa sa mga nandito. Make sure po magkatulad yung password at confirm password. Kasi kung hindi magkatulad, ganito po yung lalabas. Your passwords do not match. So hindi siya magkatulad at magkukulay pula po. At kung okay na at wala ng problema, tama naman lahat, i-click nyo na po itong set password. Pero make sure guys, tandaan nyo yung password na ilalagay ninyo. And then may makikita kayong ganito, congratulations, complete na daw yung my.sss registration ninyo. So pwede na kayong mag-login. So i-click nyo na lang po itong back to login. So i-click nyo na lang po itong create a my.sss account or login. Ito po. At pagkatapos i-click nyo ang login. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So yung user ID na ginawa natin at yung password na ginawa natin, ilagay po natin dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito, one-time pin through SMS. So i-click natin itong get pin. Ito pong may square. So dito, nag-send daw sila ng OTP sa cellphone number na ni-register ninyo. Kaya sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo. So ganito po yung text na marireceive ninyo. So kung ano yung OTP na nakalagay dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login. At may makikita po kayong data privacy notice, so basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos dito sa baba, i-click nyo po ang I agree. So ganun lang po kadali makakuha ng SSS number at diretso na kayong makapag-register sa inyong SSS account online.